Do you need God's comfort right now? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Lita Deang, Daisy May Mendoza, and Christina Guillermo. Maraming salamat po sa inyong mga comments. And I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa ating paglagong spiritual. Now, tutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Elijah. So ito po yung ating timeline, Kings and Prophets of Israel. So ngayon po ay nandito na tayo kay Elijah. Okay? Ang pumalit po kay Elijah ay si Elisha. Yan po yung kumbaga prodigy niya. Tapos si Elijah po ay nagsimulang magministeryo sa panahon ni Ahab. Si Ahab po ay isang makapangyarihang hari na masama, no? Probably the worst king in Israel. At yung asawa niya po ay si Jezebel. Si Jezebel po ay isang Phoenician na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, particularly kay Baal. Kaya po yan po yung nire-rebuke, yan po yung kino-confront ni Elijah sa kanyang kapanahunan. So kahapon po pinag-aralan natin yung confrontation o Battle of the Gods, confrontation ni Elijah doon sa mga propeta ni Baal. At yung 450 prophets ni Baal ay pinagpapatay niya, no? Bakit? Kasi nung challenge niya, wala man lang si Baal, di man lang sumagot si Baal sa kanyang mga propeta, pero si Elijah, yung altar niya na binuhusan pa ng tubig, sinagot ng Diyos. Fire came down from heaven and consumed the sacrifice. So yung miracle na yon ay nagpatotoo sa lahat ng mga tao na tunay nga at totoo ang Diyos ni Elijah. Kaya po pinagpapatay nila. Sa utos ni Elijah, pinagpapatay yung mga propeta ni Baal. Now, pagdating po rito sa sumunod na mga talata, no? Sa sumunod na chapter, sabi po rito sa 1 Kings chapter 19, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done. Nagsumbong na to si Ahab, si Haring Ahab kay Jezebel na asawa niya. At sinabi how he had killed all the prophets with the sword. So, Jezebel sent a messenger to Elijah to say, ito po yung sabi, ito yung banta ni Jezebel kay Elijah. May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that one of them. Kung ano yung ginawa mo dun sa mga propeta ko, ay yun din ang gagawin ko sa'yo. Bukas na bukas din. So, isipin niyo po yung mga propeta na yun, kumakain yun kasabay ni Jezebel, no? Na may isang long table siguro, no? Everyday kasama ni Jezebel yun. At mahal na mahal ni Jezebel yung mga propeta niya, propeta ni Baal. Nung pinagpapatay, galit na galit si Jezebel, kaya sabi ni Jezebel, papatayin din kita bukas, Elijah. So, dumako po muna tayo sa ating mga katuruan ngayong araw. Number 1 po, fear and exhaustion are normal parts of the Christian experience. No? Bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, hindi po lagi tayong malakas, no, na hindi tayo nakakaramdam ng takot, hindi tayo nakakaramdam ng pangamba, hindi tayo napapagod. Hindi po totoo yun. Kahit po yung mga naglilingkod talaga sa Panginoon, kagaya ni Elijah, nila Moses, no, dumarating talaga sila sa mga breaking points na nagrereklamo sila sa Panginoon at sinasabi nila, Lord, kunin niyo na ako kaysa magpatuloy pa ako dito sa paglilingkod na ito. Now si Elijah po, ito po yung response niya dun sa banta ni Jezebel. Elijah was afraid and ran for his life. So yung mighty Elijah, no, na kailan lang kinompronta si Ahab at yung 450 prophets ni Baal at yung apoy ay bumaba sa langit at kinonsume yung kanyang sacrifice na nagpapatunay na totoo yung kanyang Diyos. Pagdating sa banta ni Jezebel, he was terrified. Takot na takot siya and he ran for his life.
So, makikita niyo po rito na si Elijah, after niyang sabi rito, when he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. Lord, gusto ko nang mamatay. Sabi niya, I have had enough, Lord. He said, take my life. Kunin niyo na po yung buhay ko. Pagod na po ako. So isipin niyo yung mga journey niya, no? Tapos yung Battle of the Gods na nire-represent niya yung tunay na Diyos. And after that, ay kukunin pa yung buhay niya ni Jezebel. Sabi niya, pagod na ako. I'm no better than my ancestors. Tapos natulog siya. Nafe-feel ko yung exhaustion niya yung pagod niya Then he lay down under the bush and fell asleep. So, fear and exhaustion are normal parts of the Christian experience. Yung Christian life, parte na talaga yung exhaustion, parte na talaga yung takot. So, makaka-relate ka rin talaga sa mga propeta. Hindi ka nag-iisa kung yan ang nararamdaman mo. Kasi yung mga propeta, sila Moses, in this case si Elijah, hindi nararamdaman habang sila ay sumusunod sa Panginoon. Now, point number 2, even those who appear strong have weaknesses. Yung mga pag tiningnan mo, napakatatag, matatag sa pananampalataya, malalim sa pananampalataya, at mga leader na mga iglesia, no? Mga spiritual leaders, tandaan mo meron din silang mga weaknesses. Ito nga si Elijah, isipin nyo, ang tapang-tapang. Lahat ng mga lalaki talagang hinaharap niya, pati si Ahab na makapangyarihang hari, hindi kinakatakutan. Yung 450 prophets ni Baal, hindi niya kinakatakutan. Pero pagdating doon sa asawa ni Ahab, no, he was terrified. Biglang pagdating sa babae, na binantaan siya, hindi niya pa nga nakakaharap binantaan lang siya through intermediary, through someone Naturete na siya, talagang takot na siya at he ran for his life. Tingnan niyo yung irony, tingnan niyo yung ganong klaseng setup, no? Ang tapang-tapang niya, tapos biglang ganito yung kanyang naramdaman nung binantaan siya ng isang babae. So, mga kapatid, lahat po tayo may kanya-kanya mga weaknesses, no? Kahit mga spiritual leaders natin sa church, no? Nagpipreach sila, nangangaral sila, may kanya-kanya rin sila mga kahinaan, napapagod rin sila, at they need prayers. Ako, personally, kailangan ko rin talaga ng mga panalangin ninyo, no? Nakapagod ka. Itong devotion nga na to, nakapagod to kasi, patulog na ako. Sabi ko, gusto ko na itulog ng diretso, no? Pero, I have to do this. Kasi commitment ko po ito, no? At bukod sa masaya ako na ginagawa ko to, commitment siya na there will be times na ayaw mo siyang gawin pero kailangan mong gawin. That's part of adulting, no? Pag tumatanda ka na talaga, marami ka ng mga bagay na dapat gawin na minsan hindi mo gustong gawin, pagod ka, pero kailangan mong gawin. So, pangatlo po, God understands our pain. Ito naman po yung maganda rito, no? Naiintindihan tayo ng Diyos. God understands our pain and comforts us in our suffering. Tignan niyo po rito yung approach ng Diyos kay Elijah. Alam ng Diyos na pagod na rin si Elijah, exhausted na. Habang natutulog ang sweet nga ni Lord dito through an angel Sabi rito, all at once an angel touched him and said, "Get up and eat." Sarap, no? Tayo ka na, kumain ka na. So parang ganun yung ginagawa ng Diyos, no? Kino-comfort siya. Pagising ni Elijah, meron ng bread baked over hot coals and a jar of water. Tapos tulog ulit siya. Tapos magigising na naman sa kanya yung anghel, "Get up and eat." Ganun siya kinomfort ng Panginoon, no? And then, pagising niya, may pagkain na naman, no? Pinagluluto pa siya talaga ng Diyos. So, dito pa makikita natin na yung Diyos, hindi siya tinatalakan. No? Hindi siya sinasabing, napakaduwag mo naman. Hindi Ano ba yung pinagdadaanan mo, Elijah, no? Simpleng banta lang yan. Di ka nga natakot doon sa mga propeta ni Baal dyan sa babae, natakot ka. No? Hindi ginano ng Diyos Walang
Walang gano'ng pangungusap, kino-comfort lang siya ng Diyos, pinagluluto pa. Now, paano po natin ito isa-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, recognize that we are all fighting difficult battles. Magkakaiba lang talaga tayo ng laban sa buhay, mga kapatid, pero lahat tayo pantay-pantay, pare-pareho lang. May kanya-kanya lang talagang mga battle sa buhay, mga struggle sa buhay. Na paggising natin, meron na tayong mga iniisip na, laban sa buhay. Iba-iba lang. Iba-ibang degree lang din. Pero pare-pareho lang tayong namomroblema, pare-pareho lang tayo na may mga deadlines, pare-pareho lang tayo na may binubuhay, pare-pareho lang tayo na may mga nakapatong sa ating mga balikat, mga pinapasan. So, kung alam mo na yung kapwa mo may mga pinapasan din, kailangan mong maging mas mabait sa kanila, mas maging mabuti sa kanila, lalo na kung asawa mo yan, anak mo, magulang mo, no? Be kind because everyone is fighting a hard battle. And point number 2 po, understand other people's feelings and experiences. Intindihin po natin yung mga nararamdaman ng ibang tao, pati yung karanasan nila. Hindi yung lagi nating sasabihin kung ano yung nasa isip natin na mga advice. No, iwasan natin yung lagi nagbibigay ng advice, no? Mainam yung lagi tayong nakikinig, tapos para pag nagsalita tayo, maikli lang pero malaman at naiintindihan ng kausap natin. So, isipin nating mabuti yung ano ba yung nararamdaman ng ibang tao. Ako nga, kung kausap ko si Elijah dito, logical kasi ako mag-isip Yun talaga yung sasabihin ko kay Elijah, Elijah, ano bang nangyari sa'yo? Ba't takot na takot ka? Tapos, sinasabi mo pang gusto mo nang mamatay, gusto mo nang mamatay. Sobrang illogical, di ba? Gusto siyang patayin, patayin ni Jezebel. Tapos tatakbo siya para iligtas yung buhay niya. Tapos sasabihin niya sa Panginoon, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Walang logic dun malabo Kasi nga, mga kapatid, yung nararamdaman niya emotion. Hindi naman siya logical during that time kaya hindi mo rin siya pwedeng kausapin. Kung ako kakausapin ko siya ng logical bilang si Russell pero mali pa rin Dapat ang iisipin mo, ano ba yung nararamdaman niya? Understand other people's feelings and experiences, hindi yung laging logical. Kailangan yung emotion din. Unawain mo, lalo na pagkausap mo babae, no? Kailangan maintindihan mo ano yung nararamdaman. Ano yung na-experience niya. Kaya si Lord, ganun yung approach niya. Pinagluluto pa nga si Elijah Hindi naman tinatalakan ni Lord Hindi naman kung ano sinasabi ni Lord ng mga advice Wala namang ganun. Talagang inano niya lang, kinomfort niya lang sa exhaustion, sa pagod na nararanasan ni Elijah. Kung ako, sasabihin ko na, Elijah, at tapang mo kay Ahab pero kay Jezebel naduwag ka. No, ang tapang mo dun sa Battle of the Gods, sa showdown na yun, tapos binantaan ka lang at takbo at tuling ka. Di ba? kung gagamitan ko ng logic. Pero hindi, emotion yung nafe-feel niya, pagod na pagod siya Pagod na pagod siya sa ministry. At pagod na pagod siya sa lahat ng ginagawa niya, no, na gusto niya na lang magpahinga. So, understand other people's feelings and experiences. And lastly po, be kind. Listen and comfort those who are hurting. The best way to comfort those who are hurting is to listen to them, be kind to them. No? At lagi mong pigilan yung sarili mo na magsalita at magbigay ng advice. Kasi minsan, ang kailangan ng tao pakinggan. So ako lagi yung sinasabi sa sarili ko, shut up, no? Shut up, Russell, no? Kung sabihin sa iba yon, sa sarili mo lang kasi medyo rude yun Shut up, Russell. Don't give any advice. Just listen. Listen first. So, para po sa ating discussion, why are listening and understanding more important than speaking when comforting someone? At para po sa ating dive deeper, magkaroon tayo ng mini seminar. 5S communication for healthy relationships, no? Lagi na lang tayong theology, this time gawin natin practical, no? 5S communication for healthy relationships. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for understanding our weaknesses, fears, and struggles. Help us remember that everyone is fighting battles we may not see. Give us hearts that are compassionate, patient, and kind toward
others. Teach us to listen carefully before we speak, to understand before we judge, and to comfort those who are hurting. May our words bring healing, encouragement, and peace rather than pain. Help us reflect your love by showing genuine care and empathy to those around us. Use us as instruments of your comfort and grace each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sir Jeff, no? Brother Jeff, salamat sa iyo sa pagiging partner natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.